Sa isang matinding harapan sa pagitan ni 032 at Aidan. Umangat ang tensyon nang kumpirmahin ni Aidan na siya'y ipinadala ng kampo para patayin si 032 kung hindi ito susunod sa utos na bumalik. Hindi makapaniwalang nagsigaw si 032. Bilang tugon, mabilis na hinugot ni Aidan ang kutsilyo mula sa tiyan ni 032 at umatake ulit. Nakaiwas si 032 pero hindi sapat ang nagawang pag-iwas, kaya't natamaan pa rin siya sa binti na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pinuri ni Aidan si 032 sa kanyang mabilis na reaksyon. Tumindi ang tensyon nang ibunyag ni Aidan ang kanyang mga balak. Habang nahihirapan sa sakit mula sa kanyang mga sugat, matapang na tinanong ni 032 ang motibo ni Aidan. Malamig na sumagot si Aidan na palaging nais niyang wakasan ang buhay ni 032, ngunit napigil lamang dahil sa komplikasyon na dala ni 06. At sinabi naman ni 032, natakot si Aidan na harapin siya ng direkta at imbes ay pinili ang pag-ambush sa kanya. Ito'y nagpagalit kay Aidan na mabilis na sumugod kay 032 para umatake. Nakaiwas si 032 at gumanti ng mabilis na hiwa ng kutsilyo na nag-iwan ng maliit na sugat sa mukha ni Aidan. Galit na galit, muling umatake si Aidan. Muli siyang nakaiwas, ngunit ang sakit mula sa kanyang sugat sa tiyan ay nagpatigil sa kanyang kakayahang umiwas. Hindi niya napigilang maiwasan ang pangalawang atake ni Aidan at tumanggap siya ng direktang suntok sa mukha na nagpatalsik sa kanya na bumangga sa pader. Umusbong ang galit ni Aidan kay 032 at sa iba pang mga tao na may code name ng mga numbers. Kinukuha ni Aidan ang kanyang baril sa sahig at itinutok ito kay 032. Kinokondena niya ang espesyal na pagtrato na natatanggap ng mga tulad ni 032 mula sa camp. Sa kanyang pananaw, ang mga pribilehiyadong individual na ito ay mayabang at walang disiplina, gumagawa base sa kanilang sariling gusto nang hindi iniintindi ang kanilang lugar. Walang takot at may ngiting mapanghamon, sumagot si 032 na kung nais ni Aidan ng espesyal na pagtrato, dapat ay paghusayin niya ang kanyang mga kasanayan. Ito ang tila nagpaiinit ulit sa ulo ni Aidan, kaya pinaputok niya ang baril at tinamaan sa binti si 032. Idineklara ni Aidan na walang saysay ang pagpapalala pa ng sitwasyon. Anuman ang sabihin ni 032, tiyak ang kanyang kapalaran, mamamatay siya dito. At biglang ginamit ni 032 ang isang biglaang atak gamit ang kutsilyo. Bagaman hindi siya tumama kay Aidan, ang layunin ay lumikha ng pagkakataon para makatakbo papunta sa pinto. Kahit may mga sugat, nagawa ni 032 na buksan ang pinto at magsimulang tumakbo at makaiwas sa pagbaril sa kanya ni Aidan. Ipinahayag ni Aidan ang kanyang inis habang sinundan ito palabas at binabalaan si 032 na huwag nang palalain ang sitwasyon para sa kanilang dalawa. Sinasabi niyang dahil sa kondisyon ni 032, walang silbi ang pagtakbo. Ipinapangako ni Aidan na pwede siyang patayin ng mabilis at walang gulo kung hindi siya magpapalala ng sitwasyon. Bago pa matapos magsalita si Aidan, may kamay na biglang dumakma sa baril niya. Agad na tinanggal ang magazine at ginamit ito para suntukin si Aidan sa mukha. Sinubukan ni Aidan na gumanti pero naiwasan ito ng kanyang kalaban. May saglit na tensyon nang ma-realize ni Aidan kung sino ang dumating. Ang kanyang hindi makapaniwalang sigaw sa pagbanggit ng code name ni Eugene na 001. Sumugod agad si Eugene at tumakbo patungo kay Aidan na agad ring umatake. Madaling iwasan ni Eugene ang pag-atake ni Aidan at nagbigay ito ng malakas na suntok sa mukha ni Aidan. Subalit hindi sapat para patumbahin ito, muli itong naghanda para gumanti. Ngunit mas mabilis si Eugene at siya ang unang nakapagbigay ng suntok sa sikmura. Hindi pa rin sumusuko, sinubukang atakihin muli ni Aidan si Eugene gamit ang kutsilyo nito. Agaran itong nasagot ni Eugene, hinawakan ang kamay ni Aidan at kinontrol ang sitwasyon. Sa isang mabilis na kilos, binigyan ni Eugene ng tuhod sa mukha si Aidan at hinawakan ito sa batok. Sa isang malakas na tulak, sinalpok ni Eugene ang ulo ni Aidan sa pader, na nagresulta sa pagkawala ng malay ni Aidan. Nagtapos ang laban at sa paglingon ni Eugene kay 032. Gulat na nakita ni 032 si Eugene at tinanong siya kung paano ito nakarating doon. Sumagot si Eugene habang hawak ang plastic bag, sinasabing sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na wala itong pera. Nagulat si 032, na-realize niya na pumunta si Eugene para dalhan siya ng pagkain. Dahil dito, biglang tumawa si 032 at nagtanong kung bakit ganun na lang ang pagbabago kay Eugene.
Tahimik lang si Eugene, kaya nagpalit ng tono si 032 at naging mas seryoso. Tinanong niya kung baka dahil bumalik na ang mga alaala ni Eugene, kaya ganito na siya ngayon. Sa eksena na ito, nasa loob tayo ng SW building kung saan nag-uusap sina Eugene at ang lolo ni Yuna. Sinasabi ng lolo ni Yuna kay Eugene na ang lalaking dinala nito ay isang hinahanap na kriminal sa iba't ibang bansa. Dahil dito, madali na lang iiwas ang lalaking ito mula sa mundo, ayon sa nais ni Eugene. Nagpasalamat ng lubos si Eugene dito. Itinatanong ng lolo ni Yuna kung may koneksyon ba ang lalaki sa nakaraan ni Eugene. Sinagot ni Eugene na bagaman hindi direktang konektado, may kaugnayan ito. Respeto ang lolo ni Yuna sa privacy ni Eugene, kaya sinabi niyang hindi na siya magtatanong pa pero handa siyang tumulong kung kailanganin ni Eugene sa hinaharap. Tumugon si Eugene ng may paggalang, sinabing, "Opo, sir." Samantala ang personal na bodyguard ng matanda ay nagulat. Na-curious ang bodyguard sa biglaang hiling ni Eugene ng tulong at mas lalo siyang nagulat na may dala itong kriminal na hinahanap sa buong mundo. Napansin din niya ang mga bakas ng barilan sa lugar kung saan nakita ang kriminal. Tahimik lang ang matandang lalaki, marahil ay iniisip ang bigat ng sitwasyon. Lumipat ang eksena kay Eugene na lumalakad palabas ng SW building. Habang naglalakad siya, naalala niya ang nakaraang usapan nila ni 032 bago ito isinama sa SW group. Sinabi ni Eugene kay 032 na maghintay ng konti dahil may lugar na pwede siyang magpagamot ng maayos. Ayaw ni 032 at sinabi niyang kaya niyang alagaan ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagtigil ng pagdudugo at pagdisinfect sa kanyang sarili. Pinilit siya ni Eugene na magpagamot ng maayos, pero sagot ni 032 ay aabutin ito ng mahabang oras at magiging suspicious ang kampo. Naisip at nagulat si Eugene nang sabihin ni 032 na balak niyang bumalik, lalo na't alam ni Eugene na utos ng camp na patayin si 032. Ipinaliwanag ni 032 ang kanyang rason, sa tingin niya, gumalaw si Aidan, dahil sa personal na galit at hindi dahil sa direktang utos mula sa camp. Balak ni 032 na magpanggap na walang alam at harapin ang camp para malaman kung bakit siya pinapapatay. Binalaan ni Eugene si 032 na delikado ang kanyang plano, pero hindi naapektuhan si 032. Sinabi niyang dahil tila galit lang ni Aidan ang dahilan ng kanyang aksyon, laban sa D-numbered tulad nila na tinatawag sa numero kaya naman. Ligtas na sumugal na bumalik sa camp at usiserohin ang utos na pumatay sa kanya. Tahimik lang si Eugene. Tila nag-iisip kung tama ba ang lohika ni 032 pero walang maisagot na kontra-argumento. Gusto rin niyang protektahan si Eugene bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya nito. At ipinaliwanag ni 032 ang kanyang rason sa pagbabalik sa camp at sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian. Sa tingin niya, hindi pwedeng magtago dahil mapapahamak siya at si 006. Sa pagbabalik niya sa camp at pagkuha ng risk na tanungin kung bakit siya target sa pagpatay, posibleng mawala na ang atensyon kay Eugene bilang ganti na rin sa pagligtas sa kanya. Tinapos niya ang kanyang salita sa isang pakiusap para kay Eugene na protektahan ang kanyang tunay na buhay, kinikilala ang panganib na kinakaharap ng kanilang dalawa. Lumipat ang eksena pabalik sa kasalukuyan, kung saan si Eugene ay naglalakad sa palabas ng isang gusali. Nakasalubong niya si Annie at ang kanyang bodyguard. Tinanong ni Annie kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Eugene doon, at ang tugon niya ay malabong may pinuntahan lang. Pagkatapos, ipinahayag ni Annie ang kanyang pag-aalala sa kanyang kalusugan, partikular na ang kanyang mga sugat. Bigla naman napaisip si Eugene sa mga sugat na nakuha niya sa isang kamakailang laban habang kausap si Annie. Kahit nasaktan muli, tiniyak niya kay Annie na gumagaling siya, at hindi na ito malala. Napansin ni Annie na malapit na ang oras para sa isang pulong na kailangan nilang dalawa ng kanyang bodyguard puntahan, kaya iminungkahi niya na kumain sila ng magkasama. Tinanggihan ito ni Eugene, ipinaliwanag na may plano siyang kumain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Medyo nagulat at kaunti ring nadismaya si Annie, at inamin na wala rin siyang oras para kumain. Pagkatapos ay inalok ni Annie si Eugene ng part-time na trabaho, na may pangakong maayos na kompensasyon. Agad itong tinanggihan ni Eugene, na ikinapagtaka ni Annie, at nagpatanong kung nagpapakita ba siya ng ibang pag-uugali. Inalok niya na ihatid si Eugene pauwi, na inaasahan na niyang tatanggihan, at sinunod nga ito ni Eugene sa pamamagitan ng pagkakasabi na okay lang siya sa kanyang sarili. At hinikayat naman si Eugene ng bodyguard na magpagaling agad,
sinasabing marami ang nagtatanong kung kailan siya babalik sa pagsasanay. Dahil dito, naisip ni Annie kung gaano kasikat si Eugene, pati na rin ang kanyang kakayahan na mapangiti ang karaniwang seryosong mukha ng kanyang bodyguard. Habang naglalakad palayo si Eugene, tinanong si Annie ng bodyguard kung naisip niya bang mag-alok ng trabaho kay Eugene bilang bodyguard ni Cha Soha, na may kamakailang issue ng stalker. Kinumpirma ito ni Annie na sinasabing hindi ito magiging delikado, kailangan lang ni Eugene na tumabi kay Soha. Pareho silang sumasang-ayon na magandang ideya ito. Samantala habang patuloy na naglalakad si Eugene papuntang bahay, nakasalubong niya ang kanyang lolo, na nagsasabing lumalabas lang siya para huminga ng sariwang hangin. Tumugon si Eugene ng simpleng okay na nagtataka ng kaunti sa kanyang lolo. Ang kanyang lolo na nagbigay alam sa kanya na magiging kaarawan ni Dayon sa ilang araw. Tinatanong siya ng kanyang lolo kung alam niya ba kung ano ang gusto o interesado si Dayon, dahil sensitibo ang mga bata sa edad niya pagdating sa ganitong bagay. Mukhang nagulat at hindi sigurado si Eugene kung paano sasagot, kaya nagdulot ito ng tensyon sa pagitan ng dalawa habang titig na titig lamang sila sa isa't isa. Nagpalit ang eksena. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Annie na tumatanggap ng tawag sa telepono. Si Eugene ang tumatawag. Nagulat si Annie at unang inakala na tungkol sa naunang alok na kumain sila ang dahilan ng tawag. Nilinaw ni Eugene na interesado siya sa alok na part-time job na naunang nabanggit ni Annie. Nadismaya si Annie pero kinumpirma rin ni Annie na bukas pa ang alok at pumayag si Eugene. Inutusan siya ni Annie na pumunta sa exec studio ng 4 PM kinabukasan. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.